Tapos na po tayo sa ating series na Realign. So right now, I pray na tayo po ay, regarding our topics, na-align ng ating puso, na-align ng ating isip, ang ating pong vision, na-align ng ating pong culture with our values. At ngayon po meron tayong bagong-bagong series this August. Very fresh. Ang title ay, what? Beyond Sundays. Sabihin nyo nga, Beyond Sundays. Parang hindi excited. Again, Beyond Sundays. Yan. So bakit po Beyond Sundays? Ano pong ibig sabihin po ng Beyond Sundays? Ibig sabihin lang po niyan, in other words, not just Sundays. Ibig sabihin, hindi lang po tuwing linggo. May kausap? Ang ibig sabihin, ang pagiging Kristiyano po natin, ang ating pong paglakad sa kingdom of God, sa buhay Kristiyano natin, sa Christianity, ay hindi lang po dapat nakikita ito tuwing linggo. May kausap? So it must be beyond, higit pa. Hindi lang tuwing Sunday na nasa simbahan, paglabas natin ng simbahan, tayo pa rin ba ay Kristiyano? May kausap? So it is beyond. Hindi lang po linggo, kundi dapat Mondays din, Tuesday hanggang Saturday, isang linggong Kristiyano. May kausap. So bakit po ito ang ating series ngayon? Dahil ang pag-uusapan po natin, saan po nakuha yan? Nakuha po natin yan from the book of James. Sabihin nyo nga, James. Yan, sino po ang author ng book of James? So sinong James ba ang pag-aaralan natin o ang gumawa ng libro na to? So ang sumulat po ng Ephesians, actually this is a letter. It is not just a book. Naging book lang po siya kasi naging Bible na siya. Pero these are letters or epistles. At walang iba nagsulat nito kundi si James mismo. So tama? So bisa may mga halimbawa si 1 Timothy chapter, ganito ganyan. 1 Timothy, sino nagsulat? Hindi po si Timothy. Si Pablo. Pero eto, akala nyo, forget yun ang pangalan, siya ang nagsulat. Hindi po. Ito po, the book of James, or the epistles of James, ang nagsulat po niyan, walang iba kundi si James. So basahin po natin, simulan natin. James chapter 1, verse 1. So sabi niya dyan, in-address siya kaagad, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes in the dispersions, greetings. Gara, no? Ganyan po sila gumawa ng kanilang sulat. Nagpapakilala muna. Hindi po kagaya natin, magandang umaga po. May greetings muna. Diba? Have a blessed day. Greetings to all. Ganyan. Pero sila hindi. Pastor King. Servant of God. Diretso. Tapos kanino na-address ang sulat? To the 12 tribes in dispersion. Diba? Sa tribo raw po, ng Israelita, yung 12 tribo, in-address niya sa mga Kristiyano. Tapos greetings. So kung matatandaan po natin, meron pong 2 apostle si Jesus Christ na ang pangalan ay James. At hindi po sila ang nagsulat niyan. Yung binabasa po natin Bible, yung book of James, hindi po yung 2 apostle ni Jesus Christ na ang pangalan din ay James, pero hindi po sila ang nagsulat niyan. So, sinong James ba itong nagsulat niyan? At sino itong James na tinutukoy po natin? Yan. Sinong James? Siya po si James. James Reed, hindi. James Harden? LeBron James, hindi. Siya po yung si James na half-brother ni Jesus Christ. Amen. So, siya po yung half-brother. Bakit mo natin sinabing half-brother? Dahil si Maria po ay hindi po siya nanatiling virgin. Actually, for your information, si Jesus po ay merong 4 na kapatid na lalaki at meron din siyang kapatid na babae. Malinaw sa Bible, doon sa Gospel, malinaw na banggit yung 2. Pero hindi sinabi na 2 lang. Pero for sure, meron siyang 2 kapatid na babae at may 4 na lalaki. Okay? So yung kapatid na babae hindi nilinaw, pero yung 4 na lalaki, lahat po yon pinangalanan. Hindi na po natin i-discuss. At sa darating na, from the book of Acts, si James po na to na kapatid ni Jesus,
ay naging leader po ng simbahan sa Jerusalem. In later part, siya po ay naging leader or probably elder or pastors. At sinulat niya po itong aklat na to. Itong letters na to ay sinulat niya sa mga Jewish believers na kung saan na-disperse or na-scattered. Pag sinabi po natin dispersion, ito po yung nagkalat-kalat sa buong panig ng mundo. For what reason? Dalawa. Because of the mandate of the Lord Jesus Christ to go and preach the gospel to the whole world. Ayun po yun. Or, yung another reason, actually, hindi lahat totally para mangaral. Sila po ay na-disperse, nagkalat-kalat dahil sa takot. Why? Kasi lahat po ng Kristiyano during those times ay pinapatay at pinapahuli. So nagkalat-kalat, yung ibig sabihin, kaya ngayon yung gospel, hindi yan nanatili sa Jerusalem. Kahit ayaw nilang umalis, napilitan silang lumabas, at because of that, inalaw na rin ni Lord na kumahalat sila para yung gospel kumahalat din po sa buong mundo. At ayun po yung history, kung aaralin po natin, babalikan, nakalat ang gospel because nagkalat ang mga Hudyo sa buong mundo. And actually, kung babasahin natin yung book ni James, tinatawag po nila ito, most scholars ay tinuturing po itong Proverbs ng New Testament. Why? Kasi yung babasahin niyo yung Proverbs, si King Solomon ay marami po siyang tawag dito, yung chinap-chap na wordings na minsan hindi po siya buong context, yung sulat niya, bigla na lang siya nagsiship ng topic at si James po ay ganun din. Sa isang chapter na to, marami siyang topic, pero hindi po natin kukunin yung buo, kukunin lang po natin yung pinaka-main sa kada chapter, sa kada linggo, sa pag-aaral po natin ng Book of James. So we are doing a expository preaching and expository sermon ang makikita po natin. So most especially mga verse by verse ito, pero hindi po natin gagawin lahat kasi mahaba po yung mga verses. Pero yung overall theme, yung pinakamensahe po ng sulat, ay ibig sabihin, ito po ay patungkol sa practical Christian living. Paano mamuhay ang totoo o authentic na Kristiyano. Tignan mo yung katabi mo. Yan, authentic ba yan? Pag sinabing authentic, tunay. So makikita natin ang tunay na Kristiyano sa kanyang pamumuhay. At yung pamumuhay na yon, dapat it must be beyond Sundays. Hindi lang sa church, paglabas mo ng simbahan na to, yung character ng simbahan dapat dala mo pa rin. Ikaw pa rin yung Kristiyano. Sa loob ng simbahan at sa labas ng simbahan, linggo man o anumang araw, we are still Christian. May kausap? Okay. So malinaw po, no? So ngayon, sisimulan po natin ang ating pong pag-aaral from the book of James, chapter 1, with the topic ay titled, Trials and Temptations. Sabihin nyo nga, Trials and Temptations. Yan, so, ayan po yung ating pag-uusapan sa chapter 1. Pero actually, hindi lang po siya yung pinaka-main topic po niya. Sabi ko nga, si James ay bigla na lang tumatalon-talon. Pero magpo-focus po ako for this topic, trials and temptations. So yung trials and temptations na nararanasan nila at tayo rin ay nakakaranas, dapat makita po yung ating pagiging Kristiyano beyond Sundays sa ating mga trials and temptations. So ang tanong, sino po dito ngayon ang dumadaan sa trials? Pagsubok. Sino rito ang dumadaan sa mga tukso or temptations? So marami po sa atin, no? So kung tayo po'y dumadaan, ang tanong, kapag dumaan tayo dyan or nalalakaran natin siya, tayo pa rin ba ay Kristiyano? Kasama, dala-dala pa rin ba natin yung pangalan ni Jesus? O pagdating ng Monday, dahil may problema tayo, may pagsubok tayo, bad trip naman, naiiba na tayo. Hindi natin nadadala yung pagiging Kristiyano natin kasi may problema eh. Kasi may pagsubok eh. Kasi ganito nararanasan ko eh.
May kausap ako. Maybe some of us here, possible tayo nakakangiti sa church. Ngayon, kamusta? Ngingitian natin yung katabi natin, yung kapatid po natin. Nakakangiti tayo. Pero ang puso ba natin ay nakakangiti, na still, nananatiling nakangiti pag-uwi natin sa ating tahanan? Parehas ba ang ngiti natin dito? Pag-uwi natin, do we have the same smile with the presence of God? Dala-dali pa rin ba natin yung presence of God sa bahay? Or nagsisisigaw na tayo, nagdadadakdak na tayo, na para bang hindi natin dala-dala ang pangalan at presensya ng Diyos? Amen? Tanong uli. Sino dito, because this is our topic, sino dito ang gusto ng trials? Ayaw. Okay, ayaw niya. Sino dito gusto ng temptations? Ayaw. Baba na tayo. Ayaw natin. You know what? Sino dito yung ayaw niya yung trials, ayaw niya yung temptations, pero wala kang magawa at dinadaanan mo siya? Lahat tayo. Diba? Maaring ang dami mong temptations, iba-iba. Ayaw na ayaw natin ng pagsubok, ayaw na ayaw din natin na tayo ay matukso, or natutokso, or tinutokso. Ayaw na ayaw natin niya kasi Kristiyano nga tayo eh. Ayoko yan, wag mo akong tuksohin, demonyo ka, o kung sino man yan. You know what? Pero minsan, kung hindi minsan madalas, kapag tayo po ay nakakaranas ng trials or temptations, tayo po ay nagtatanong. Diba? Sinasabi natin sa Panginoon, Lord, what's wrong with me? Tayo ba ay nagtatanong din? Kayo ba ay nagtatanong kapag dumadanas tayo ng kakaibang pagsubok at mga temptations? Lord, ano ba naman? Ano bang mali sa akin? Lord, ano bang nagawa ko? Bakit ko nararanasan ito? May ganun ba kayong tanong? Lord, what did I do wrong na deserve ko tong bagay na to? Parang hindi ko deserve ito. Dahil nararanasan mo ang tukso. Nararanasan natin ang inyong mga pagsubok. Sabi ko nga, bawat isa sa atin, maaari yung pagsubok nyo, hindi ko pagsubok. Yung pagsubok ni brother, ni sister, magkakaiba tayo ng pagsubok at magkakaiba rin tayo kung paano natin hinaharap itong mga pagsubok na ito. May kausap. So, wag na po nating itanong kung deserve ba natin o may nagawa tayong mali. Why? Kasi kahit tama naman tayo at ayaw natin ito, sa totoo lang, ayaw natin ng hardship, trials, and temptations, at kahit gaano pa tayo katagal sa simbahan, at kahit gaano pa tayo kalalim sa ating pananampalataya. Lahat na, no? Gaano kayo katagal, gaano kayo kalalim, ayaw nyo yan, at kahit tama kayo, sasabihin ko po sa inyo, dadaan at dadaan tayo sa pagsubok at tukso. Ayun, no? Diba? Sabi nga, the prince of the air, the prince and power of the air, which means the devil or Satan, is nandiyan lang, umaaligid-aligid at naghahanap ng pwedeng masila or mabitag, madeceive. May kausap ba ako? So now, from the book of James, we will learn on how to deal with trials and temptations. Gusto? Gusto natin matuto? Kaya, paano tayo matututo? Now, simulan natin. Verse 2, sabi dyan, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces what? Perseverance. Doon muna tayo sa naka-highlight. Sabi dyan, trials of many kinds, or diversity or varieties of temptation, trials. Ang dami palang trials na nararanasan ng tao. Di ba? Maaring ngayon, eto yung trials mo. Nalampasan mo, pero pagkatapos may bago na naman trials. So we face different trials in our life. Iba-ibang trials. Minsan nga, sabay-sabay pa yan eh. Bibigyan ka lang ng sakit, dinagdagan pa. Tiniripli pa, sabay-sabay pa. So we face trials of many kinds.
At you know what? Ito po nakakalungkot. Hindi po tayo pwedeng pumili ng trials natin. May kausap? Di ba minsan tayo nga, yung kamatayan na lang eh. Sana pag namatay ako, tulog lang. Sana wag na ako yung bumabangga sa bahay, papasok pa ako sa bahay. Sabog ang mukha ko. Yung walang preno yung motor. Nabalitaan niyo ba yun? So nakakalungkot, no? Paano kung mangyari yung sa atin? What would you feel kung kayo yung dumaan sa gano'n? Hindi po tayo ang pumipili ng ating trials. You know what? Again, at madalas, kapag dumating po ito sa atin, sa totoo lang, we are unprepared. Minsan ang pagsubok, hindi ka susubukin kapag handa ka eh. Minsan dumarating yan, unprepared. May kausap. That's the reality. Ayaw natin, but it happens. May kausap. Ayaw mo, but it happens. Bad days happens. Ano itong mga bad days na to kung tawagin natin? Pandemic. You know what? Pandemic changes my business. Ang ganda ng negosyo ko dati, but because one click lang. Mga customer ko, we have the same sentiments. Kuya King, Pastor King, iba na ang negosyo ko ngayon. Simulang nung pandemic. Maaring sa iba ay pagbagsak, pero sa iba rin naman, ito ang simula ng kanilang negosyo. Ba? Bad days, pandemic, sicknesses, maybe ang trials natin, hardship, or financial problems. Hindi ng problems, but financial crisis. Baon na baon na baon na baon na tayo. Sinong baon na baon dyan? Diba? Talagang binaon. Or maybe you have family or relationship issues, or maybe broken-hearted kayo ngayon. Diba? Sa jowa mo, sa kasama mo sa bahay, broken-hearted ka. Or what trials we have is natural calamities, earthquakes, tsunamis, what else? Storms and floods. Tama? Russia and Japan, naranasan nila yung earthquake. Hindi pa yun, may earthquake na, may tsunami pa. Mga accidents, mga sudden accidents na talagang we are not prepared. Pwedeng sa school, nag-aral ka naman, pero bumagsak ka. Sa contest, feeling mo, ikaw na yung magaling, pero natalo ka pa. Diba? Ang nanalo si Carlin Carpenters. Ang nanonood dyan. Galing naman talaga. Panalo talaga. So you know what? Anong lessons po ang pwede natin makuha sa unang pagbasa pa lang natin? Paano tayo makaka-recover sa trials? How can we deal with trials? Number one, in times of trial, we must get God's perspective. Sabihin nyo nga, God's perspective. Ano ba yan? Bulol ka, bulol. Ha? God's perspective. Ang gulo ko ah. So dapat tama, makuha natin hindi yung pananaw natin. Ano yung pananaw ng Diyos? Saan? Sa trials. Next slide. Sabi po dyan, yung naka-highlight, consider it pure joy. Sabihin nyo nga, joy. Yan. Gusto natin ng joy. Di ba? Maganda ang joy. Pero sabi dyan, kapatid, kung ikaw ay dumadanas ng pagsubok, consider it pure joy. Kaya mo ba yun? Parang hindi no? Sabi nila, Pastor, paano ka naman sasaya kung hindi naman masaya yung nangyari? Totoo. Paano ka sasaya kung lublob ka sa baha at sinira ang mga gamit mo? Hanggang ngayon, madumi ang bahay mo, maamoy. Diba? Nagkaroon ka na maraming sakit. Sino sasaya dyan? How can I consider it joy? You know what? Hindi sinabi ni James na yung trials mo ay fun at exciting. Hindi niya sinabi. Diba? Hindi sinabi ni James yan. Yet, still, we are instructed and commanded, ang sabi dyan, consider it pure joy. Sa ibang version, count it all joy. Ba? I-consider mo na kasiyahan niya nangyari sa'yo. Nagkasakit ka, magsaya ka. Parang, Pastor, parang kalokohan yan. Ano pong ibig sabihin ni James po dito? Sinasabi lang ni James, James is teaching us to make a choice between our trials and our
attitude. Mamimili ka. Trials and attitude. Sabi natin kanina, nandiyan na yan. But ayaw mo man o hindi, nandiyan. Pero yung attitude mo ba ay susunod sa trials o yung dahil sa trials, yung attitude mo ay beyond Sundays. May kausap. Either you face trials miserably or miserable, or you face trials with joy. Hindi sinabing magsaya ka. Hindi. I-consider mo na kasiyahan. Nakikita niyo yung point ko? Malungkot yun eh. Pero bilang Kristiyano, bilang malalim at lumalalim sa salita ng Diyos, ano man nararanasan mo hindi maganda, mabuti ang Diyos sa buhay mo. I-consider mo yan na kasiyahan. Kung ngayon pa lang actually, tinitest tayo ni Lord eh. Kasi darating yung time before the end comes. Baka konting siko sa atin, konting tisod sa atin, bumibigay na tayo. Ngayon pa lang, consider it joy. Knowing that the testing of your faith produces what? Perseverance. Perseverance. Diba? Tumatatag tayo, nagiging steadfast yung ating damdamin, yung ating pananampalataya. Steady, persevere, nagpapatuloy, relentless, unstoppable. May kausap. In times of trials, anong dapat natin gawin? Pangalawa, we must trust God's process. Sabihin nyo nga, trust God process. Yan po talaga ang gustong ituro ng Panginoon sa atin. Hindi maganda ang nangyayari, pero still, pagtiwalaan po natin ang proseso ng Diyos. Verse 4, tuloy po natin. Let perseverance finish its work. Tapusin ang perseverance yan. So that you may be mature and complete. Bakit may trials? Kasi gusto ko niyang mag-persevere. Kasi pag nag-persevere ka, ano susunod? Magiging mature ka. Hindi ka nagiging mature sa laging masaya. Nagiging mature po tayo pagkatapos ng pagsubok. At kapag tayo ng mature, di ba, unti-unti, nagiging kawangis po natin ang Panginoon. Di ba, alam ko kada pagsubok, may kapalit na luha. Ganun talaga. Tignan mo yan ang sabi, trials, perseverance, maturity, and completeness. Tanggapin na po natin yung sinabi ng ating Panginoon. Sa John chapter 16, verse 33, siya mismo ang nagsabi, in this world, you will have joy. Yung ba ang sabi? In this world, you will have fun. TikTok. In this world, you will have followers. In this world, you will have trouble or persecutions. Pero ang sabi ni Lord, an encouragement, take heart. Tibayan mo ang dibdib mo, kapatid. Ano man ang nararanasan nyo, tibayan nyo ang dibdib nyo. Bakit? Sabi ni Jesus, I have overcome the world. Sa kabila ng trials natin, sa kabila ng troubles, ito ang iniwan na salita ng Panginoon. I have overcome the world. Na-overcome niya na the moment of His death and His resurrection. Dahil anak niya, nakaplano na ang lahat sa iyo. Yes, may troubles. Yes, may trials. Yes, may tests. Pero ang pangako ng Panginoon, He overcome the world. Diba? Sinabi niya yan, sinasabi niya lang, sinasabi niya po sa atin ito dahil anuman po ang mangyari, I have overcome the world, sinasabi niya po dyan, I am sovereign. Anak, control. Sovereign ako. Kaya na-overcome ko yan eh. Na-overcome ang mundo. Ako pa rin ang nagko-control ng mundo. Kontrolado niya ang lahat. We just need to trust the process, trust God's process, and continue with our faith. May kausap. Amen? Tuloy-tuloy. Sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy ka lang. Nahihirapan ka, nabibigatan ka, don't lose hope. Tuloy-tuloy lang. Amen? Tuloy-tuloy lang. You know what? Actually, maraming verses, hindi ko na nilagay dyan. Maraming verses sa Bible, kapag tayo ay nagtuloy-tuloy, hindi laging mahirap. Sa susunod,
ginhawa naman. Lahat ng breakthrough, hindi pwedeng breakthrough na walang hardship, trials, and suffering. Dadaan tayo dyan, paparana sa atin yan. All apostles dumaan dyan. Lahat ng lingkod ng Diyos nakaranas ng breakthrough, dumaan muna sa breakdown. Magbe-breakdown ka muna, then sunod na yung breakthrough mo. May kausap. Hindi po porket tahimik ang Diyos ngayon, ay wala na po siyang ginagawa. Do you believe that? Hindi porket hindi siya sumasagot ngayon, ay wala na siyang planong ayusin ang buhay mo. Amen. We cannot control our seasons, or you cannot control your seasons. Ito mga sitwasyon ng buhay natin, mga dagok, these are seasons. Diba? Maaring iba ay dumadaan sa season ng pagsubok, pero yung iba naman ay dumadaan sa season ng kanilang blessings. Tama? Anong season yan? Kung season yan ng pagsubok, praise God. Kung season yan ng blessing, praise God pa rin. Kahit Marco season pa yan, o anumang season yan, 4 season, praise God. Amen. Ano man ang season, you know what? Look at me. Ano man po ang season na dinadaanan mo ngayon, hindi ang season ang mag-a-adjust po sa atin. May kausap ba ako? Pastor, ano ibig mo sabihin? Hindi ang season mo ngayon ang mag-a-adjust sa atin. Dapat ikaw ang mag-adjust sa season. Season yun eh. Parang ngayon, alam mong tag-ulan ngayon, tapos pray tayo ng pray, Lord, sana wag umulan. Diba? July ngayon at August. Tapos mag-expect kang hindi uulan. Pwede ka mag-pray, pero pag hindi ka sinagot, wag tayong magtampo sa Diyos. Bakit? Season ng ulan ngayon eh. Season ng baha ngayon eh. Magtataka pa ba tayo ba't binabaha tayo? Saan ka ba nakatira? Diba? Nasa Bulacan ka ba? Diba? Nasa Bulacan pa rin ang may kawayan. Kahit pumunta ka ng Malabon, ganun din yun, pero yung iba, mataas ang favor, gagaya nila Pastora, hindi binabaha dyan. Tama? Pero, hanapin mo yung season. Season ng tag-ulan ngayon, huwag kang mag-expect ng tuyo lagi ang daan. August ngayon eh, di ba? Gusto nyo ba? Di ba? Matuto tayong mag-adjust. Hindi yung season na mag-a-adjust sa atin. Gusto mo mag-adjust yung season, samantalang season niya ngayon. What I mean, hindi ito yung weather ha. Ano man yung season na binibigay sa atin ng Lord, ito yung pinaparana sa atin. Hindi ang season na mag-a-adjust sa'yo. Uy, anak ako ng Diyos, dapat pagpalain ako. Teka lang, meron tayong seasons. Dumadaan, maging ang anak ng Diyos, dadaan sa seasons of trials and hardship. Minsan nagagalit pa tayo eh. Halimbawa dito sa church, ano ba yan, ang init-init? Ba't may aircon ba kayo? Nag-jacket ka, wala namang aircon. Minsan naman, pag ano ba yan, napakalamig naman. Ang nipis ng suot mo eh. Di ba? Tagus na nga, kita na nga yung sando mo eh. Tama? So, ibig sabihin, tayo po, wag ang season ang mag-adjust sa atin, tayo ang mag-adjust sa season na dumadaan sa atin. Tandaan natin na anuman ang season, natatapos din. Amen po ba? Hindi araw-araw baha. Ilang araw na baha sa inyo, Aris? Baha pa bang hanggang ngayon? Wala na. So, ilang araw? 2 weeks? Oh, di ba? Natapos din. Di ba? Humihinto rin ang bagyo. Pag huminto rin ang bagyo, ang baha, hihinto rin yan. Yung baha sa banga, doon naglulumot na nga eh. Pero ilang araw pa, matutuyo rin yan. Or mayroon ding kapitan o mayor na magpapagawa niyan. May kausap ba ako? May season yan eh. Walang permanenteng lindol, walang permanenteng bagyo. Sabi mo sa katabi mo, lilipas din yan. Gutom na ba kayo? Yan. Lilipas din yan. Diba? Yung gutom na yan, gutumin mo at lilipas din yan. Ito ang katotohanan. Hindi man po natin kontrolado ang season, pero kontrolado ng Diyos ang mga season. Kaya mas dapat panampalatayanan at
huwag tayong mawala sa Panginoon kasi kontrolado niya ang season ng buhay natin. Huwag kang hihinto. Daanan mo lang kasi season ng pagsubok mo yan eh. May kausap ba ako? Diba? Hindi ko nalagay yung verse. If you remember Habakkuk, di ba nakwento ko dati, hindi man tumubo ang mga bunga ng puno na tayo. Hindi man manganak ang mga aking tupa. Mamatay man ang aking pananim. Ang sabi ni Prophet Habakkuk, hindi ako susukong magtiwala sa Panginoon. Naniniwala ako na ililigtas niya pa rin ako. Ang tawag po ron, faith. Hope. Ang hope ay pananampalataya. Maaring ngayon, eto ka, sadlak ka, ang dami mong problema, kulang ka sa finances, may mga sakit tayo, pero lilipas din yan. Huwag kayong mawalang ng pag-asa. Hanggat nandito tayo sa lupa, tanggapin na natin that life is hard, but God is good. Tanggapin mo na yan. Life is hard. Pero mabuti pa rin ang Diyos kahit mahirap ang buhay. Amen. Another lesson. Trials draws us closer to God. Dahil po sa pagsubok, minsan yung pagsubok pwede mapalayo sa atin. Depende yan, no? Kasi yun yung seasons mo. Hindi mo napasa yung test. Pero yung trials din na yan will draw us closer to God. Sabi nga ni C.S. Lewis, sabi po dyan, God whispers to us in pleasures, speaks to us in our conscience, but shouts in our pain. Ano ibig sabihin nun? It is His megaphone to rouse a deaf world. Malinaw. Pastor, English ah. Diba? Minsan ang Diyos, bumubulong lang siya sa ating mga pleasure, sa ating ginhawa. Nagsasalita siya through our conscience, pero sumisigaw siya sa ating mga pain. Kaya minsan inaalaw ni God ang trials, inaalaw ni God ang pain, kasi baka bingin na tayo. Inaalaw ni Lord ang lindol para yugyugin ang tao. Wow, ang saya-saya nyo, parang walang Diyos na darating ah. May kausap. Diba? Inaalaw ni Lord yan para gisingin tayo. Kristiyano, anong ginagawa mo? Lumilindol na, hindi ka pa nagsishare. Alam mo nang hindi sila pupunta sa langit, pag namatay sila, tahimik lang din tayo. Diba? Uy. Diba? Shaken. May kausap. Tuloy po natin, verse 5. So, in times of trials, minsan naguguluhan tayo eh. Sabi ng verse 5, if any of you lacks wisdom, anong gagawin natin? You should ask God. Lagi po tayong babalik at lumapit dapat sa Panginoon. Kapag tayo nagugulumihanan, nalilito, nawawalan tayo ng karunungan sa negosyo, sa trabaho, sa pamilya, nakakalimutan natin that we should ask God, who gives generously to all without finding fault. Sa totoo lang, hindi ka sisisihin ni Lord sa pagkakamali mo. Kailangan mo lang maging humble. Panginoon, I need you. Give me wisdom. Lord, give me wisdom sa pamilya, sa trabaho, sa sitwasyon ko ngayon. Lord, give me wisdom. And it will be given to you. Gagawin niyo ba yan? Gawin po natin ito. Huwag tayong magsawa lumapit sa Panginoon. Let's continue to ask God for wisdom. Diba? Generous si God. God is generous to give it. Kung piling natin, kulang tayo ng karunungan, humingi tayo at bibigyan tayo ng Diyos. And next, our trials are God's test to us. Yung ating po mga pagsubok, ito po ay, hindi niya po binibigay ito for the sake na papahirapan lang tayo. Binibigay niya tayo minsan yan para i-test tayo. Diba? Mga teacher, di ba nagbibigay kayo ng exam? Ba't kayo nagbibigay? Minsan nga, surprise exam pa eh. Bakit? Para malaman nyo kung yung estudyante nyo ba ay natututo sa inyo. Tama? Binibigyan mo ng surprise. Mas maganda nga yung surprise eh. Kasi alam mo kung nag-aral, natututo ba? Kung hindi natuto, sige, mag-aral ka na anak. Meron kang grace na mag-exam uli.
May kausap ba ako? Because trials or tests, binibigay yan to test us. Sabi nga ng verse 12, James 1 verse 12, blessed is the one who perseveres under trial. Because having stood the test, that person will receive a crown of life that the Lord has promised to those who love Him. You know what? Ang pagiging Kristiyano pala ay nasa pagsubok at test. Tinitest tayo. Pinapadaan tayo sa trials para ma-stretch pa tayo. Yan lang ba ang kaya mo? Bakit ka nasasaktan? Kasi gusto ni Lord, i-stretch ka pa. Bakit tayo dinidisiplina? Kasi gusto ni Lord, i-stretch pa tayo, masanay tayo, maitama tayo. Parang ginto. Sabihin niyo nga, ginto. Ginto, di ba? Parang ginto. Kailangan idaan, kailangan itest sa apoy para malaman kung talagang wagas at tunay na ginto. Di ba? Dinadaan sa apoy yung bato na may ginto para lumabas yung totoong anyo niya, yung totoong kulay, yung totoong likas, yung totoong yaman at ganda. At tayong mga Kristiyano, ganun din. Pinaalaw ni Lord na dumaan tayo sa mga tests and trials para lumabas yung ating tunay na likas, tunay na lakas at tunay na ganda. Amen. May natutunan? Yan, tapos na po ako sa trials. So, ano next? Temptations. So, dalawa topic ko ngayon. Kaya tama naman Trials and temptations. So now, pag-usapan natin ang temptations. Talon tayo. Next, verse 13. Sabi po dyan, when tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. You know what? May tanong po ako sa inyo. Ano ang difference ng trials at temptations? Ano ang pagkakaiba ng trials over temptations? Gusto niyo malaman? Next slide. Trials is given by God, while temptation is given by the devil. Kailanman hindi nagbigay ng tukso ang Diyos. Kailanman ay hindi manunukso ang Diyos. Ayun ang sabi ng verse kanina Hindi matutukso ang Diyos kasi bakit siya hindi matutukso? Kompleto na siya, hindi gaya natin. Ba't tayo natutukso? Kasi feeling natin, kailangan natin. Feeling natin, kulang tayo. Natutukso tayo. Pero si God, kaya nga si Jesus Christ never siya matutokso. Bakit? Kompleto siya in His own. Amen. Perfect siya God siya. Ano pang kailangan niya kung siya nang nasa kanya na ang lahat? Tama? And God, sabi ng verse, God will not tempt anyone. Kahit kailan sa Bible, wala tayong makikita na ang Diyos ay tinukso ang tao. Kaya pag tayo, Lord, tinutukso mo ko, hinaya, kasalanan mo yan. Kasalanan patuloy ni God. Ikaw yung natukso, sinisi mo ang Diyos, pero sabi ng Bible, kailanman ay hindi nanunukso ang Diyos. Trials pwede. Binibigyan tayo ng trials kasi sinusubok tayo. Pero ang temptations, kailanman ay hindi galing sa Diyos. Amen? Ano pa dyan? Ano pa sabi? Being tempted is not a sin, but giving in to temptation is. Di ba minsan kasi sinasabi po natin, naku, tinutukso ko, nagkasala na ako. Hindi porke tinutukso ka, ay nagkasala ka na o masama ka na. Kasi si Jesus man ay tinukso rin. Maraming beses. 3 times siya tinukso. Bakit siya tinukso? Kasi akala ni Satan, porke naging tao siya, ay matutokso na rin siya gaya ng mga tao. Sila Eva at Adan. Di ba? Natukso, uy, tao na si Jesus, tuksuin ko nga ito. Baka matukso. Never. Kailanman hindi natukso si Jesus. Tama? Kaya tayo man ay tinutukso. But pwede rin tayong hindi magpatukso. Hindi po kasalanan ang tinutukso, ang kasalanan kung tayo ay mag-give in sa tukso. Tara, sama ka, pogi. Di ba? Uy, pogi daw. Diba? Minsan tayo ganyan Pali na ang lumalapit sa manok. Di ba?
Kakatakot yan, di ba? Uy, paali no, malapit sa manok. Delikado, wala naman pa yun eh. You know what? We all face temptations, but the question is, how should we deal with temptations? Maraming beses na eh, no? So, maiksi lang po, no? Meron po tayong topic nito sa ating pong curriculum sa Strong Foundation class, pero hindi po kukunin lahat po yon. Iibahin po natin. Actually, dalawa lang naman eh. In times of temptations, dalawa lang pwede mong gawin. Ilan? Dalawa. Either you give in or you walk away from it. Deadma. Ganun lang kasimple. Pag may tukso, mag-give in ka ba o lalayasan mo yung tukso na yan? Tawanan mo na lang yan, iwan mo na yan. Tuloy po natin, verse 14. Ito po, no? Sabi po dyan, but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desires and enticed. Then after the desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, it gives birth to death. Ang tawag po dyan, process. Sabihin nyo nga process. Ayan po yung process po ng temptations. Yan. Para medyo malinaw, di ba sabi dyan, we are dragged away. Sabihin nyo nga, dragged away. Nadadala tayo. Nadadarang tayo ng ating sariling pita or lust or desires. Yun ang tukso. Minsan tayo, lagi natin sinisisi kay Satan eh. You know what? Temptations, minsan ang tukso, hindi galing kay Satanas. Galing sa'yo. Kaya sa totoo lang, si Satan kahit manukso yan, kung hindi yan ang desire mo, hindi ka matutukso. Halimbawa, Pastor Joseph, akitin ka ng isang matandang babae, bibigay ka ba ron? Di ba? Bakit? Matanda na yun eh. Paano kung sariwa, parang tilapia? Di ba? Di ba? Ibig sabihin, we give in. Because meron tayong evil lust or desires, we give in to that lust. This is the process. Pakita nga natin. The process of temptations, una is the desires. Kung wala kang desire, kahit akitin ka, hindi ka maakit niyan. Pero, minsan ang demonyo may ginagawa. Uy, di ba yung mansanas na lang eh. Sabi ni Lord, bawal. O di bawal, kaya lang minsan, wala pa siyang desire noon. Pero kung may desire na, parang ang ganda ng mansanas na to, pitasin ko kaya. Diba? Minsan nga yung kapitbahay mo, no? Hindi mo naman puno yun. Puno ng kapitbahay mo yun. Pero, ang hitik-hitik, parang nangaakit. Hindi ba pag gabi na, nang babato ka? Kinakuha mo. Kasi naaakit ka eh. Meron ka sariling desires. Wala kasi ko noon. Gusto ko noon. Desires. Evil desires. And then we entice. Ang tawag po ron, yung enticement is deception. Sabihin nyo nga, deception. Ito na si Satan. Dinideceive tayo. Diba? Meron ka ng evil desires, sususugan ka pa. Maliit lang naman eh. Hindi naman alam ni pastor. Ngayon lang naman eh. Tikim lang naman eh. Diba? Ulitin mo lang naman, hindi naman lagi-lagi eh. Ngayong linggo lang naman. Ganun po yung deception. Tinitwist ni Satan, minsan ginagamitan pa ng Word of God para sabihing tama, pero there are evil behind it. May kausap ba ako? And after that, kapag tayo nag-give in, kapag tayo nag-disobey, ayun yung kasalanan eh, hamartiya. Lumagpas tayo sa boundaries ni God. Ibig sabihin, nag-disobey tayo, therefore we sin. Diba? At kapag tayo patuloy sa kasalanan, it will give birth to hanggang leeg. Death. Mamamatay tayo. Kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan, kasabihin mo Kristiyano ka, iba yung Kristiyano nagkasala at nagsisisi. Iba yung Kristiyanong nagkasala at namumuhay sa pagkakasala. Ang kakahantungan nun, kamatayan. Sa totoo lang. Malabo ka maging Kristiyano kung namumuhay ka sa kasalanan. So wake up. Parang, ba't ako namumuhay? Kung nagigilty tayo, nakukonvict tayo, isa lang sinasabi ni Lord,
tigil mo na yan, magsisi ka, bumalik ka sa Panginoon. Why? Because that sin will lead you to death. May kausap ba ako? Diba? Same with the sin of David. Naalala niyo si David? Ano yung kasalanan ni David? He saw a woman bathing. Uy, sino yung babae na yon? Nasa likod. Naliligo sa likod. Sa likod. Sa rooftop. Nasa rooftop na siya, tapos yung babae, naliligo rin sa rooftop niya. Yung kingdom ni David mataas. Sa terrace niya. Uy. Ano sumunod? He saw, then he sent. Nagpadala. Pastor, sino yun? Dalin mo sa akin yan. Diba? He sent. Nagpadala. Diba? He saw, he sent, he slept. Natulog. Hindi natulog yun, ha? Sinipingan niya yung babae. Sino yung babae na yun? I saw the light on the night when I passed by her window. Sino yun? Delilah. Diba? Diba? Si Delilah. He slept. Ano pa yung sumunod? Hindi lang disobedience, but he slaughter. Pinapatayin niya yung asawa ni Delilah, si Uriah. Diba? Nilasing. Tapos pag nilasing, uwi ka. Sipingan mo yung misis mo. Sabi ni Uriah, Panginoon, paano ko gagawin yun? Samantalang yung mga kasama ko, nakikipagdigma, tapos ako mag-e-enjoy. Stay po ako rito. Oh, sige, stay ka. Tapos kinabukasan, kinausap yung general. Si Uriah, isabak mo, gawin mong frontline para mamatay agad. Ba? Sinadya ni David na mamatay si Uriah para pag nagkaanak si Bathsheba, di ba? Lusot siya. Sarili niya na si Bathsheba. Sino ba ako? Parang nawala ako. Lord, saan ba? Hindi kayo kumikibo, ah. Hindi lang tuloy ako si Samson tuloy yun. Correct me if I'm correct. Hindi kayo kumikibo. Si Bathsheba pa rin naligo eh. Delilah ako ng Delilah eh. Kumanta pa ako, sayang naman. Huwag na nga. Okay, tapusin na po natin. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Sabi po dyan, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. Na wala pong pagsubok ang dumaan sa lahat ng tao na hindi naranasan ng lahat ng tao. At tapat ang Diyos, God is faithful, He will not let you be tempted beyond what you can bear. Hindi tayo iaalaw ni God na iaalaw si Satan na tuksuin tayo na hindi natin kaya. Ibig sabihin, lahat ng temptation na daraan sa atin, sa totoo lang, kaya mo. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo. Kaya natin. Diba? But when you are tempted, eto na. When you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Diba? Ang Panginoon po, kada temptation na dumadaan sa atin, huwag mo sabihin, hindi ko kaya, natukso ko eh. Pinigyan ako ng alak eh, di ba? Pag may alak, may balak, di ba? Eh, nilasing ka? Bago ka pa lasingin, dapat hindi ka na sumama. Nanisi ka pa. Tama? God made a way out pero hindi mo pinansin. So, dalawang bagay lang, how can we overcome temptations? Di ba, sa curriculum natin, merong 8. Pero ngayon, shortcut na natin, 2 lang. Tandaan mo lang tong 2 na to. It can help us to overcome temptations. Diyan po sa verse po na yan. So, first point po natin, we must recognize your temptation. Sabihin nyo nga, recognize. Recognize your temptation. Diba? Una sa lahat na dapat ma-recognize mo, recognize that all temptation is common to man. Walang bagong temptation. Hindi mo pwedeng sabihin yung temptation mo, ngayon ko lang kasi naranasan yung temptation mo. Hindi, bago yon. Dati pa na nakikita mo na yan, nararamdaman mo na yan, dapat ma-recognize mo. May kausap. Walang bago sa tukso. Lahat yan luma.
Pare-pares ang ano niyan. Pattern niyan. And we must recognize the temptation, recognize the pattern. Yung temptation ni Jesus Christ, yung temptation ni David, yung temptation nila Eva at Adan. Di ba? Alam niyo ba? Diba? Yung temptation nila, lahat yun ay pare-pares ng pattern. Ano yung pattern? Eto, hindi ko na niligay yung verse. Sa 1 John chapter 2, hindi ko niligay. Lust of the eyes, uy, apple. Lust of the place, uy, masarap kainin, kagatin. Pride of life, magiging Diyos ka. Di ba? Lahat yan, pare-pares po ang pattern yan. Lahat ng tukso sa atin, kapag ikaw naakit sa iyong paningin, di ba, nagdadrive ka. Uy, chicks. May side mirror pa ako. Di ba? Yung double look. Diba? Lust of the eyes po yun. Lust of the flesh. Hinawakan ako. Di ba? Ang kinis ng balat. Di ba? Ang macho ni Jethro. Ang tigas ng muscles. Kaya yung damit niya, fit na fit ngayon. Diba? Nakakaakit. No. Ang tawag po doon, lust of the flesh na and lust of the eyes. Are you with me? Tama? Kaya minsan, yung iba na may kuryente, huwag mong hawakan yan. Do not touch. Sabi nyo nga, don't touch. Yan ang dapat maging isa sa mga ano natin. No touch. Another thing, pride of life. Yung ego, pag ito ginawa mo, di ba? Yayaman ka. Pag ito ginawa mo, sisikat ka. Papansinin ka. Pupusuan ka. Dadami ang followers mo. Sumayaw ka sa TikTok. Di ba? Kung ano yung mga sinasayaw natin. Di ba? Ano yung Pastor Joseph? Oh. Ano ba yan? Paki-edit mo yan. Ano ulit? Wow. So, di ba? Lahat na lang pinapasok natin sa TikTok eh. Para mapansin tayo. Lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Diba? Kaya gusto natin may patunayan tayo sa kapitbahay natin. I-filter. Pride of life. Recognize even our vulnerability. Pag sinabi po natin vulnerable tayo, hindi tayo laging malakas. Kahit pastor ka pa, lahat tayo ay vulnerable sa sin. Diba? Mayroon kasabihan, hindi ka pwedeng humawak ng kawali na hindi ka magluluto. Na hindi ka mauulingan. Kasi ang kawali po kasi dati, hindi po kasi yung kawali dati, mga non-stick hindi umuulingan Pero dati po, hindi ka pwedeng humawak ng kawali na hindi ka mauulingan kasi madumi talaga yan, maitim yan. Amen? So, ibig sabihin, huwag tayong humawak ng bagay na marumi o matutokso tayo. Huwag tayong maglaro ng apoy. Delikado, apoy yan. May kausap? That's the first point. Recognize your temptations. Recognize the pattern. Recognize your vulnerability na matutokso ka. Hindi pwedeng porket leader ka ng simbahan, pastor ka na matagal, hindi ka matutokso. Lahat ay matutokso. Huwag tayong magtiwala sa tukso. Diba? Magtiwala tayo sa tao, pero sa tukso hindi. Kaya minsan, hinihigpitan po natin yung mga kabataan, huwag kang pupunta ng ganitong oras, huwag kang sasama sa mga lalaki. Diba? Minsan nga, yung bata nagpaalam, magagawa raw ng project. Pero pag uwi, ginabi na. Diba? Hindi pa gabing-gabi yun, pero dahil hindi alam na magulang kung saan pupunta, yun ang problema. May kausap. Pangalawa, and last, ba? Sabi na, we can bear all temptations and God will provide a way out. So, ibig sabihin, so kung hindi tayo nag-fall tayo sa temptation, ibig sabihin, hindi natin pinansin yung way out ni Lord. May kausap? Si Lord, lagi may way out Minsan, natukso ko kasi baka will ni Lord. Anong will ni Lord? Yung natukso ka, hindi will ni Lord yan. Will mo yan. Pumayag ka. So, anong gagawin natin? We must, kanina recognize now, we must resist
your temptation. Sabihin niyo, resist. Anong ibig sabihin ng resist? Ha? Alis ka dyan. Ang tukso, hindi pwedeng sabihin mo, huwag tayong kakanta ng, o tukso. Diba? Yung lumang kanta na yun eh. At meron pa ng bago dyan eh. Ano ba yung bagong kanta na? Huwag na nga, kalimutan ko na. Basta ganun. You know what? Sabi po ng James chapter 4 verse 7, sama na po ako ng keyboard ng banda po natin. James 4:7, resist the devil and he will flee from you. Ganun lang kasimple. Recognize the pattern of temptations, recognize the temptation. Pag na-recognize mo na, huwag ka na mag-stay. Hindi, manonood lang naman ako eh. Di ba? Alam mo yung pattern eh. Any moment, matutukso ko na dyan. Panood-nood lang, sa susunod, tataya ka na dyan. Gusto kong tumaya. Kayang-kaya ko to. Labanan ko to ng bilyar, panalo ko rito eh. Kahit isang plangketa lang. Ang sabi ng Bible, resist. Lalayo ang dyablo the moment you resist. Hindi yung kaya ko to, titiisin ko to. Matibay ako. Di ba? Matibay ako. Matibay ako. Talagang bibigay ka na kasi bakit? Hindi ka umaalis eh. Naalala niyo si Joseph? Hindi ba't ilang araw at ilang gabi siyang niyayaya ni asawa ni Potiphar pag wala si Potiphar? Joseph, sipingan mo ako. Joseph, sipingan mo ako. Di ba? Hindi po siya, si Joseph the Dreamer sa Bible. Diba? Asawa ni Potiphar yun. Bakit hindi bumigay si Joseph? Dahil pangit si Potiphar? Hindi po pangit yun. Potiphar, knowing, parang mayaman na businessman ito. Kung ikaw ay sikat sa lugar mo, hindi pwedeng hindi magaganda ang mga babae mo. Diba? Si Aris nga lang eh, magaling sa basketball eh. Pag magaling sa basketball, kadalasan yan, magaganda mga bebot. Ibig sabihin, maganda si Nina. Diba? Tama. Pag magaling mag-dribble, may maraming bebot yan. Diba? O ibig sabihin, si Potiphar ganun din. Hindi pwedeng hindi maganda yung asawa ni Potiphar. Anong ginawa? Araw-araw, Joseph, dahil sa makulit itong si Potiphar's wife, tinabihan si Joseph. Joseph, sipingan mo ako. Anong ginawa ni Potiphar? Anong ginawa ni Joseph? Sabi ni Joseph, how can I do such thing to Potiphar? Dinugtungan niya pa, how can I do such immoral things to my Lord? Huwag mong tiisin. Gayahin mo si Joseph. Ano ginawa ni Joseph? Nahubaran na, nag-stay ba? Uy, hubad na ako, gawin na natin. Hindi. Nung nahubaran, anong ginawa? Tumakbo. Papalayo, papalapit. Papalayo, hindi papalapit. Palayo kay Potiphar's wife. Sana tayo ganun din. Huy. We must resist the devil. Ayun lang gagawin mo. Resist and the devil will flee. Huwag ka na mag-stay. Nararamdaman mo na, nag-iinit ka pa, nag-i-stay ka pa. Alam mo nang bawal, nag-i-stay ka pa. Sandali lang naman eh. There are patterns. Resist. Alis na kaagad. May kausap ba ako? Isang magandang sikreto. Hindi naman nakikita eh. Pwedeng hindi makita ni pastor, hindi makita ni mentor. Pero si Lord, isipin mo lagi, ano man ang gagawin natin, lahat nakikita ni Lord at lahat ipagsusulit mo. Kasi kung ikaw ay bumigay, you will suffer the consequences. Minsan, yun naman bigat eh. Yung consequences, minsan baka hindi mo makayanan. Kaya yung iba, hindi ko kaya. That's the consequence. Pwedeng mawala ka sa Panginoon because you cannot bear the consequences of your sin. Pero, kung ikaw ay kay Lord, di ba, magpapabago ka, magpaparestore ka, magpapaturo ka. You will resist it. Amen? Tandaan mo, hindi man makita ng tao, pero there is an all-seeing God na nakakakita ng ginagawa natin ng lihim. Amen? Kaya nga ang Christianity, hindi lang ito tuwing linggo. Hindi lang ito dito sa church. Pag uwi mo ng bahay, nandoon pa rin yung Christianity kasi lahat nakikita ng Diyos.
Tayo po tayong lahat. May natutunan po ba? Pwede po ba palapakan po natin ang Diyos? Beyond Sundays. Kaya po natin magtagumpay sa dalawang bagay. Kaya natin magtagumpay sa lahat po ng trials and even sa lahat po ng temptations. Sa oras pong ito, tayo po ay lalapit sa Panginoon. We're going to pray. Sabi ko kanina, if you lack wisdom, kung nahihirapan ka sa battle mo ngayon, God is generous. God is loving at hindi ka niya i-condemn. He will not pinpoint, He will not find fault in you. If you humble yourself, Lord, nagkamali ako, Lord, hindi ko kaya. Mahalaga na umaamin po tayo para tayo po ay gumaling at mapalakas. Panginoon, nasasaktan ako, nahihirapan ako sa battle ko. God, give me wisdom. Lord, give us wisdom. Panginoon, paano namin ma-overcome ito? Help us! At ang pangako ng Diyos, sabi niya, He will give it to you. Right now, I want you to pray. Pwede, come on. I want you to raise your hands. Mangusap ka sa Panginoon naman ang struggle na nararanasan mo ngayon. Either financially, emotionally, spiritually, anuman battles po yan, sicknesses, crisis. Can you raise your hands at sabihin mo sa Panginoon, God, help me. Sabihin mo sa Kanya, mangusap ka, buksan mo ang bibig mo. Manampalataya ka na gagawin ni Lord ang plano niya sa iyo. Hindi pa siya tapos sa iyo. Panginoon, nakikita mo Lord ang mga kamay. Panginoon, nakikita mo God ang mga puso at isip ng iyong mga anak. God, in the name of Jesus, I pray, let there be answered prayers. Let there be bold in faith. Let there be, Lord, encouragement and hope. Panginoon, palakasin mo, God, ang pananampalataya. Baguhin mo, God, ang aming sitwasyon. Pero higit sa lahat, God, baguhin mo, God, ang aming puso, ang aming character. Manatili kami, Lord, tapat. Manatili kami, Lord, naglilingkod, anumang sitwasyon. And we believe na hindi po, Panginoon, mananatili ang aming sitwasyon. There will comes a time that our seasons, Panginoon, ang season, Lord, na pinagkaloob mo sa amin, ay aming lalakaran, aming, Lord, tutungtungan. Gagampanan po namin, Lord, at hindi kami, Lord, hihindo sa pagpupuri sa iyo. Lord, thank you so much. Bless your people, God. Hallelujah, hallelujah. Awitan po natin ang Diyos. Hallelujah.